May mga moments sa financial journey ng bawat tao na biglang nagbabago ang lahat. Isang araw, chinecheck mo lang ang investment account mo, tapos feeling mo parang wala namang nangyayari. Parang ang bagal, parang hindi ka umuusad. Tapos, after ng ilang years, magigising ka na lang at mapapansin mo yung pera na kinikita ng investment mo, mas malaki pa kaysa sa kinikita ng ibang tao sa actual na trabaho nila. Hindi yan magic, it's math. At may tatlong specific milestone na parang tipping point ng journey mo. Kasi kapag na-hit mo sila, doon talaga mag-a-accelerate ang wealth mo. Pag-uusapan natin yan in a very simple way. Pero bago natin pag-usapan ang mga important milestone, kailangan muna natin maintindihan kung bakit parang napakabagal ang pag-build ng wealth sa simula. At kung bakit maraming tao ang sumusuko agad kahit tama naman ang ginagawa nila. Kasi sa totoo lang, sa simula ng investing journey mo, talagang mabagal ang progress. Minsan pa nga parang nakaka-frustrate. Kasi kahit nag-iipon ka, nag-i-invest ka, at discipline ka pa, parang wala pa rin nangyayari. At merong isang uncomfortable truth tungkol sa investing na kadalasan hindi naman sinasabi ng karamihan. Sa simula, karamihan ng progress mo ay nanggagaling sa contribution mo, hindi pa sa return ng investment mo. Ibig sabihin, ikaw pa rin ang gumagawa ng halos lahat ng trabaho. Let me show you what I mean. Gagamit tayo ng investment calculator for this example. I will attach the link in the comment below kung gusto mo siyang gamitin. For example, sabihin natin nag-invest ka ng $50 or peso every month sa isang investment na kumikita ng average return ng 8% per year. Kung gagawin mo yan for 3 years, makakaipon ka ng around $1,800 sa sarili mong contribution. Ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, that alone is already impressive. Kasi ang ibig sabihin lang yan, determined ka, committed ka, at ginagawa mo ng habit ang pagsisave. At sa totoo lang, maraming tao ang hindi umaabot sa stage na to. So kung nag-iipon at nag-i-invest ka na, mas lamang ka na sa mas karamihan ng tao. Pero may isang problema dito. Kung titignan mo ang investment chart mo, mapapansin mo na habang tuloy-tuloy ang contribution mo, sobrang liit lang ng growth ng investment mo. Yung hulog mo ang malaki, pero yung kita ng investment mo, maliit pa. At kung nasa stage ka na ganito at feeling mo, ikaw lang ang gumagawa ng trabaho, tama ka. Ikaw ang nag-iipon, ikaw ang nag-i-invest, ikaw ang nagsasakripisyo sa lifestyle mo. Kaya minsan, naiisip ng ibang tao, siguro, ititigil ko na lang ito. Lalo na kung nagtitipid ka ng pera para lang makapag-invest. Pero sa totoo lang, ang pag-give up mo sa stage na to, ang pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin. Kasi kadalasan, kapag nandito ka na sa stage, malapit ka na sa pinaka-importanting moment ng investing. Yung moment kung saan nagsisimula ng merong magbago sa mga graphs mo. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-importanting concept ng investing, ang compounding. Simple lang ang ibig sabihin ng compounding. Ito yung moment kung saan yung kinikita ng pera mo, kumikita ulit ng bagong pera. For example, nag-invest ka ng $100. After 1 year, kumita ka ng 10%, kaya naging $110 na siya. Yung $10 na yon ang kita mo. Sa second year, hindi na 100 ang base sa growth ng pera mo. Ang base na ngayon ay ang $110. So kapag tumubo ulit ng 10%, magiging $121 na ito. Mapapansin mo, hindi ka na nagdagdag ng pera, pero mas lumalaki na ang kita mo. Yung extra na $1 na yon ang simula ng compounding. Ibig sabihin, yung growth mo, may sarili ng growth. At alam ko, kapag maliit ang numbers, parang hindi pa ito impressive pakinggan. Pero tignan mo kung anong mangyayari kapag ginawa mo ito consistently sa loob ng maraming taon. For example, kung nag-invest ka ng the same amount na $50 every month sa loob ng 30 years, makikita mo na sa bandang huli, yung kita ng investment mo mas malaki na kaysa sa na-contribute mo. Doon mo makikita kung gaano kalakas ang compounding. Kaya kung isa ka sa mga tao na iniisip mong sumuko or iniisip mong ipagpaliban muna ang pag-start, gusto kong ipakita sa iyo ang tatlong financial milestone na kayang baguhin ang lahat. Ito ang mga milestone na hindi lang magpapataas ng confidence mo, kundi magbibigay din ng mas malaking control sa freedom ng buhay mo. Milestone 1. 10,000. Ito ang unang malaking milestone mo. Kung consistent ka na nag-i-invest ng $50 a month at 8% average return, aabutin ka ng around 11 to 12 years para magka 10,000. Medyo matagal pakinggan. Pero kapag na-reach mo yan, may dalawang bagay ang mangyayari. Una, psychologically, ibang level ka na. Kasi makikita mo sa account mo na 5-digit ka na
at mamomotivate ka na talaga. Pangalawa, mas lumalaki ang role ng compounding. Halimbawa, sabihin natin na nagka 10,646 ka. Kahit tumigil ka na sa paghulog at hinayaan mo na lang siya na kumita ng 8% yearly, after 20 years, pwede siyang maging around 50,000 plus. Ibig sabihin, halos 39,000 plus ang tubo ng pera mo kahit wala ka nang ginagawa. Isipin mo yan, pera na kumikita habang natutulog ka. Ngayon, mas mabilis pa yan kung may pension ka or may employer match sa ibang bansa. Kasi kapag naghulog ka, may dagdag ang government or employer sa pera mo. Parang free money. Kung may ganong option ka, huwag mong sayangin. Sayang ang libreng pera. Milestone number 2, 100,000. Ito yung game changer talaga. Your first 100,000 milestone. Halimbawa, naka-invest ka ng 100,000 by the age of 35. Kung hindi ka na naghulog at hinayaan mo na lang na tumubo ng 8% yearly, pwede siyang maging over 1 million by the age of 65. Yan ang tinatawag na coast strategy. Yung tipong nag-front load ka ng investing habang bata ka pa. Tapos hinayaan mo na mag-compound ang pera mo over time. Pero real talk lang, hindi madali ang makaipon ng 100,000. Pero ito yung point na makikita mo na yung pera mo ang gumagawa ng trabaho. Imagine this, kung 8% ang return ng 100,000 mo, ang kikitain niya is around 8,000 per year. Ngayon ang tanong ko sa iyo, gaano katagal mo kinikita ang 8,000 sa trabaho mo? Diyan mo mararamdaman yung shift. Unti-unti mong nare-realize na hindi lang ikaw ang nagtatrabaho para sa pera mo. Pati pera mo nagtatrabaho na para sa iyo. At ang mas maganda pa, every next 100k, mas mabilis nang maabot kaysa sa una. Kung nagsisimula ka pa lang at gusto mong maabot ang unang 100,000 mo, it will take you around 10 to 12 years. Kailangan mo ng around 500 a month sa investment na assuming 8% average return. Mukha siyang malaking pakinggan. At kung hindi mo naman kaya ang 500, okay lang kahit magsimula ka 50, 100, or even 200 a month. Ang importante, nagsimula ka. Remember this, lilipas ang 10 years. Kahit anong gawin mo. Mas maganda na pag lumipas ang panahon, may investment kang lumalaki at the same time. Milestone number 3, 1 million. Ito yung ultimate milestone para sa maraming tao. Kasama na ako doon. Kapag may 1 million ka na invested at kumikita ng around 8% per year, pwedeng umabot ng around 80,000 ang potential growth ng isang taon. Isipin mo yan. Kung ang annual income mo ay mas mababa pa sa ganyang amount, ibig sabihin, in theory, mas malaki na ang kinikita ng pera mo kaysa sa trabaho mo. Dito na nagsisimula ang ibang tao na maging optional na lang ang trabaho. Hindi dahil ayaw nila magtrabaho, kundi dahil may choice na sila. Ngayon, may isang importanteng concept ang ginagamit sa retirement planning, yung tinatawag na 4% rule. In simple explanation, kung may 1 million ka invested, pwede kang mag-withdraw around 4% per year. So roughly, around 40,000 annually ang i-withdraw mo. At mataas ang chance na tatagal ang pera mo around 30 years basta maayos lang itong naka-invest. Ang ibig sabihin lang yan, may system ka na nagbibigay ng sariling income. At hindi ka na purely dependent sa sweldo. Paano ba magsimula at manatiling consistent? Number 1, just start. Huwag mo nang hintayin ang perfect timing. Dahil sa investing, time ang pinakamalakas na weapon. Number 2, kung may workplace pension o employer match, i-maximize mo. Libre yan. Huwag mong iwan sa mesa ang libreng pera. Number 3, huwag kang susuko sa boring na phase na to. Ito yung part na parang walang nangyayari. Sa first 10,000 mo, ikaw ang gumagawa ng trabaho. Sa 100,000 naman, pera mo na ang gumagawa ng trabaho para sa'yo. At habang hinahabol mo ang first million mo, huwag mo rin kalimutang mamuhay. Hindi porket nag-iipon ka, bawal ka nang mag-travel, bawal ka nang mag-enjoy, bawal mo na ilabas ang pamilya mo. Remember this, money is just a tool. Ginagamit siya para suportahan ang buhay mo, hindi para palitan ang buhay mo. Sana po nakatulong ang video na to para ma-motivate ka at ma-achieve mo ang mga milestone. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon. At mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click in the link in the description below.
at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. At syempre, kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para lagi kang updated sa financial tips at strategies na swak para sa mga Pinoy. Maraming salamat po sa panonood and see you in the next one. Salamat!